Sen, ito na po yung last na message ko po sa lahat sa inyo. Dito ko na po tatapusin, ayoko na po itong dagdagan pa. Last na po ito, wala na po akong ibabanggitin pa sa social media kasi napatawad na po ako ni Mahal. Pasensya na po kayo kasi Mahal talaga ang tawag ko kay Isa. Nasanay po akong Mahal ang tawag sa kanya. Sa part na to, babasahin ko po yung post niya ngayon. So, ang post niya is Isa Cabrehas. June, Isa Cabrehas po talaga. Isa Cabrehas po ang kanyang ano po siya, parang hindi niya po totoong pangalan, pero hindi ko na po babagitin yung totoong pangalan niya dito kasi private po ni Isa yon at naiintindihan ko po yun. So, sa post niya, June 30, 2020, madaling araw ng Sunday nangyari yon, tapos nung umaga ayaw mo akong paalisin kasi sabi mo baka ipagsabi ko yung pinagagawa mo sa akin. Kung hindi pa ako umiyak sa harap mo, hindi mo ako papaalisin. Wala akong dala nun kahit ano. Miski pera wala. Buti may nagmagandang loob na tumulong sa akin. Takot na takot ako sa iyo. Nung hindi ako pumayag sa gusto mo, pilit mo naman sinusumbat sa akin na may lalaki ako kahit na wala yung iPhone 7 Plus ko. Basag dahil sa pagdududa mo. Alam mo yon? Alam mo yan, hindi kita ginago, hindi kita niloko. Takot ka sa sarili mong multo. Mama! Palibasa, gawain mo kaya ganyan ka. Kung totoosin, pwede kitang kasuhan, pero naawa ko sa mama mo. Maraming salamat kasi naawa ka sa mama ko po, Mahal. Ngayon, na-realize ko na totoo talaga na may tinatago kang lambot ng puso at hindi na matigas yan. Tapos, ang sabi niya, na nag-message sa akin, mama ko daw nag-message sa kanya po. Tapos, sasabihin mo walang kinalaman ang mundo dito, hindi social media ang sagot dito. Ikaw unang nag-post, sabi ko sa iyo, wag mo akong antayin magsalita, pero wala, matigas ka. Gusto ko lang i-share yung dinanas kong hirap at sakit ng dahil sa iyo. Kahit hindi ka na humingi ng tawad, napatawad na kita, wala na akong magagawa kung ganyan ka. Hindi kita kakasuhan, wag kang mag-alala. Sa part na to, maraming salamat, Mahal, kasi napagbigyan mo yung pamilya ko at maayos natin to lahat na wag na natin palakihin. Una sa lahat, nag-post ako sa social media para maipaalam ko sa iyo kung gaano ako nasasaktan, pero hindi kita siniraan. Pangalawa, dun sa sinabi mo na umalis ka ng June 13, umalis ka ng June 13 to 2020. Umaga po siya umalis noon. Ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang paalisin noon kasi po nag-away po kaming dalawa. Yun po, gawain po ng ng magkarelasyon po. Nagkagalit po kaming dalawa. Nagkaroon po kami ng hindi magandang pagkakaunawaan. Yung meron kaming mga gustong mangyari, pero syempre hindi talaga pwede. Pero hindi yun yung pinilit ko po siya. Hindi ko siya pinilit po. Okay po, hindi ko po siya pinilit. At saka po, maraming salamat kasi tinigil na natin tong mga gantong away, gantong mga parinigan. Sana sa susunod na magmamahal ka, sana malaman mo kung paano kita minahal, kung paano ko lahat ginawa sa'yo. Kasi sobrang ang taas ng tingin ko sa'yo, diba? Sabi ko sa'yo kasi matalino ka. Siyempre, ako bobo lang ako. Tapos ikaw may pinag-aralan ka, kaya sa'yo ako kumapit. Kasi alam ko talaga na darating ang araw na magkakaintindihan tayo at magkakaunawaan tayo sa lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Tapos yung iPhone 7 niya, nasira po yun kasi ang totoong nangyari po talaga ng gabi niyon, nagwawala po talaga siya sa sobrang galit niya sa akin dahil nga hindi ko po alam kung bakit. Pero kasi ganoon talaga sa magkarelasyon, talagang meron talagang times na magkakaaway kami. Pero wala akong magawa eh. Binabayaan ko siya kasi sabi niya kung mahal ko siya, palayain ko na siya. Layuan ko na siya kasi pagod na daw siya. So dahil mahal kita, ayun, pinalaya na kita. Sana bago ka pumasok sa isang relasyon o ako, tayong dalawa, sana
lagi mong iisipin na may mga ganong mga times na mangyayari sa buhay. Kung talagang mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo. Wala na akong magagawa. Sayang na nakausap ako ng isang friend ng papa mo. Pumayag na yung magulang mo na sana na magkasama tayo, tapos basta magbabalik Islam ako. Sinabi ko, pumayag ako kasi ganun kita kamahal. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, kailangan ko itang palayain. Kahit masakit. Kung naalala mo yun, nung umalis ka, sabi ko sana payakap ako kahit isa na lang, kahit isang beses na lang. Sabi ko, payakap ako kahit isa na lang, kahit isang-isa na lang talaga. Yakapin mo ako yung mic, payakap ako ng mic. Tapos umalis ka na. Nararamdaman ko na mahal na mahal ako ni Isa. Mahal na mahal niya na ako. Naging sobrang ano lang talaga siguro ako sa sarili ko na hindi ako nakinig sa kanya, yun lang. Sa lahat ng mga nagawa ko, mahal, sorry, pasensya na. Salamat kasi napatawad mo ako. Ayun lang, basta hindi ko na ayoko na lang ituloy yung kung ano man yung gusto kong sabihin pa, pero tapos na po dito. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na po sa lahat ng mga nadamay po namin ni Isa sa nangyari po sa aming dalawa. Hindi po namin talaga gustong mangyari to. Pero kayo na lang po basta umusga kung ano po talaga yung gustong ipalabas para sa akin ni Isa. Pero ako po, tama na po ako. Out na po ako dito sa issue na po ito. Nagkamali ako, nagkamali din po siya kasi parehas po kami na sitwasyon. Nagrebelde siya sa kung saan man at ako din, nagrebelde din ako saan man ako. Nagkaintindihan kami, nagkaunawaan, magkasama kami sa isang bahay. Mag-girlfriend po kami, mag-shota po kami para magkasawa na po kami. Kaya kung ano man po yung nasa isip ninyo, kung ano po yung ginawa ko po kay Isa, private na po namin yon. Hindi na po namin pwedeng sabihin yon. Sana po bago niyo po kami husgahan or ako, sana alamin niyo po yung totoong katotohanan kasi wala po kayo doon sa sitwasyon. Wala po kayo doon. Kasi lalaki po, kayong mga lalaki din ako. Huwag niyong sabihin sa akin na ganun ako kasama. Kasi kapag kayo yung nasa sitwasyon ko, doon yung masasabi kung talaga bang mali ako. Kasi nagmahal ako, sobra. First time ko lang mahalin ng ganito. Dahil nga hindi ako maitsura, dahil hindi ako gwapo. Yan, that's all. Thank you. Peace out.